training for you para at least malaman nyo kung paano ba yung flow or gagawin nyo when you do your client meetings moving forward. And for those naman na mga tenured, ayan, calling the tenured agents, andyan ba kayo? Ayan, thank you for attending. Parang concert lang, no? Ayan, yung mga tenured agents natin dyan, more than 12 months, ayan, type nyo naman 3 if tenured kayo. Type 3 in the chat box. Ayan, si Israel, si Zaza, si Pauline V, si Chris, umuka na. So guys, I'm sure no may mga ano kayo, may mga New Year's resolution. Kung hindi nyo pa siya nagagawa ng January, baka naman pwede this February, masimulan nyo na siya. So for those tenured agents na hindi pa nila nagagamit yung FBB, no? Kasi ang dami nating mga presentation materials available, no, in our library, actually sa district natin, sa branch natin. So I think if hindi nyo pa siya natatry, baka ito yung pwede nyong gamitin din para ma-enhance nyo yung presentation ninyo. So you can try this one. I'm sure na may mga presentations na kayo na nag-work for you, but syempre, di ba, when we said na gusto ko better na 2024, baka naman you can explore other things, no, na mga bagong gagawin, no, for this year. Ayan. What else? Diba? So, syempre guys, diba, ano-ano ba yung mga ano natin, yung mga hinihit natin ng mga targets, diba? On a monthly basis. Ang dami nating mga travels. Type nyo naman dyan yung mga gusto nyong i-hit na travels. And this year, ng 2024, starts with the letter S, starts with the letter P, starts with the letter A, starts with the letter, starts with the letter C. Ayan, saan nyo ba? Ayan. Teka lang, kasi ilang slides lang to, pinapahaba ko. Pwede may mamaya mag-PM. Ayan. Pinapahaba ko talaga siya. Ito talaga. Ayun. So, perfect din to guys, no? Kasi, it's a good way to start, no? Baka ito naman yung maging enabler natin, no? Para meet natin yung mga goals natin, no? Kung travel man yan, kung income ba yan, di ba? Kung ano ba yung mga goals natin, personal goals or goals natin sa family. Baka ito, no? Makatulong sa atin. Ayan. This coming February and mga following months. Okay, start na natin kasi madaling-madali na sila start. Ayan, ilang minutes na lang. Tagal pa. Sa kalahating oras pa. So by the way, ayan. So sino ba pwedeng magbasa for this slide? So tawagin po natin si Lady Joy Mapalad. Can you please read this one? Pakibasa po. Huh? What is one-seat closing? One-seat closing is a structured selling technique combines simplified FBB and bank versus proof. This enables financial advisor to close up policies prospect clients in one meeting. Ayan, so coming from the definition guys, no? So again, para magkaroon kayo ng flow sa presentation ninyo, ayan, ito yung makakatulong sa presentation materials ninyo. So kung meron na, possible ito yung maka-enhance pa. Diba? Or possible kung nakalimutan na, baka maka-refresh for you guys. So bakit simplified? No? Kasi syempre, this is intended for rookies. No? As much as possible, we want it to be very relevant, very simple, para at least madali nyo siyang ma-present. Kasi ako, to be honest guys, when I present the FBB and back versus pro, medyo ano talaga siya, very technical and syempre may emotional side din ako na ginagawa no to present sa mga clients. Pero syempre para mas madali niyo siyang ma-execute, no, we simplified it, no, para madali niyo siyang ma-apply agad after this training, no. So syempre the main objective of this training is really for you to close ng iisang meeting lang. UMAT sabi kasi one seat closing po. Inupuan ng client. Guys, hindi po natin uupuan ng client. Okay? So, ang intended po nito, ayan, ma-close po natin ang benta. Ayan, pag nagkaroon na po tayo ng opportunity to meet our client, gagawin na natin yung best natin para ma-close na yan, ma-proceed na natin yung submission at ma-proceed na sa payment. Okay? Next.
Ayan, si ano naman ang magbabasa nito? Sino ba ang pwedeng bumasa? Si Maria Teresa Baran of Team AG. Hala, Why? puro Team AG yung mga Okay. naka-on yung camera. Baka I naman yung am. team dyan mag-open din ng cam. Go Okay. ahead. Why one-seat closing? Saves time for both agent and client, touches both on emotional and technical selling, easy to understand and relatable for clients. Ayan no. So guys, kaya siya important kasi syempre, in terms of efficiency, since andun ka naman na, nag-face-to-face ka, sabihin na natin, no, yung naka-base ka sa Makati, just like me. Ayan, oy, pupunta na nila ako. So, kunyari nasa Makati kayo, tapos yung client mo nasa karuruk-turukan ng Caloocan, no, ilang oras yung travel. So, syempre, we want to make sure na efficient yung punta mo doon. So, why not? Since nandun naman yung opportunity na maklose siya, 'di ba? Iwan seat closing na natin, 'di ba? Yan. So, what else? Bakit din siya efficient for us? Kasi guys, maraming instances na possibility kapag kunyari nag-present na kayo, so hype na hype yung client niyo, ay parang gusto ko nang kumuha. Pero since hindi niyo nagawa yung one seat closing, meron diyang possibility na magbago yung isip niya. Bakit magbabago yung isip? Possible. Meron siya nakita bago. No, kinabukasan, dahil hindi ka nag one seat closing, kinabukasan may nakita siya. Pumunta siya ng mall. Eh, may nakita siyang bago, iPhone 16. Ayan. Nag-import pala ng bagong model. Ayan, nag-Samsung Galaxy na newest model. Ayan, so naunahan ka na. So, maraming instances dyan. Pwede rin nag-away lang sila ng asawa niya or nagkaroon lang ng problem bigla. Nagbago na isip. Since andyan pa yung energy, andyan pa yung hype, yung excitement ng client ninyo, so ituloy-tuloy nyo na siya hanggang dulo. Okay? Para hindi ka pabalik-balik. Diba? And then makamove on ka na to the next client. Ganun lang siya, guys. Now, sabi dito, emotional and technical selling, no? So ako guys, to be honest, nung mga rookie days ko, very technical lang ako, very transactional. Okay? So okay naman yun, no? Alam natin yung product knowledge o all about the products. Ayan, nag-primary 1 kasi, nag-primary 2. Pero kasi guys, remember what we are selling, it's intangible. Ibig sabihin ng intangible, ito yung produkto na in-offer natin, hindi mararamdaman agad o hindi ma-feel agad ng benefit nun. Hindi ma-feel agad ng mga clients natin yung benefit ng product natin. Okay? So sa future pa nila ma-feel. Okay? Kasi 'di ba unforeseen death, critical illness, disability, so we don't know when will that happen, right? So therefore, it's really important for us not only that we know the product knowledge, but at the same time, the only way to sell to our clients is to really touch them or to touch their emotional side. Diba? Type nyo naman emotion. So later on, i-share ko yan sa inyo kung paano ba mag-incorporate ng emotional selling sa presentation. Yan. Parang wala nag-type ng emotion. Yan. Wala ba tayong mga kamay dyan? Yan. Thank you very much sa mga nag-type. Yan. And technical, no? Very important din naman yan, no? Kasi baka tanungin ka, usually kasi kapag yung technicalities, lumalabas yan sa question and answer na part ng presentation. Eh, hindi mo alam. 'Di ba? Anong sasagot mo? So, you need to also attend trainings. That is the reason why it's really important for you to attend other trainings more than the trainings that we have here. No? Or ngayon, na ginagawa natin. No? Yung one seat closing, attend ka ng Pro 1 tutorial, attend ka ng primary 1, primary 2, 'di ba? Yun. Para at least holistic yung learnings mo. So pag nagtanong yung client, masasagot mo siya. Next is easy to understand, no? And relatable to your clients. Kasi guys, 'di ba, as financial advisor, tayo yung expert dito sa field na to. Ito yung expertise natin. And usually if we are the expert, we know a lot of jargons, we know a lot of terms na hindi alam ng client natin. So as much as possible, no, kailangan po natin, yan, i-simplify po yung presentation natin sa mga clients para makarelate sila. Okay? And pinaandaran mo ng galing. Ayan, mga terms o expiration ng benefit, kung ano-ano na in-explain mo.
Kaya kailangan lang naman emotional selling tsaka basic knowledge, 'di ba? So, pina-complicate mo. Subject din yan sa maraming questions, 'di ba? So, as much as possible, i-simplify nyo lang siya. Ang importante, maintindihan po ng client kung ano po yung dinidiscuss ninyo. Okay? Type nyo naman simple in the chat box if nakakasunod po tayo kay UM Math. Ayan. Alright. Next. Ano po ba yung mga kailangan nating paghandaan bago the client meeting or prior to the client meeting? Love life. Joke lang. Ayan, so number 1, ayan, pakibasa naman po ito. Phoebe Tornale. Ayan, pakibasa po ito. What you need to prepare prior client meeting. All of the client information needed in Q1. You can use Google Sheets, Messenger, questionnaire, or email. Any means that suits you. Ayan. So again, speaking of efficiency, no, so mas maganda guys, makolekta na natin yung mga information na kailangan natin for the submission sa Pro1 ahead of time. Kasi usually, based on experience, it will take you 30 minutes, minsan 1 hour pa nga just to input the data para makaproceed kayo sa payment. So as much as possible, kung kaya nyo i-collect yung information, mas maganda para mabilis, mag-proceed nyo yung one-seat closing. So there are different ways on how you will do it, no? Kasi 'di ba, for those na hindi pa alam po ang tinatawag po natin na Pro1, attend po kayo ng Pro1 tutorial. Pero for those who know, basta pag kunyari pinasok niyo yung Pro-Force, pumasok kayo ng Pro1, 'di ba may mga cards doon. Kung ano yung ina-ask na information sa cards ng Pro1, yun lang ang ilalagay nyo sa information sheet. So for our Telegram, sinend ko na po yan, please, ngayon lang. No? Kakasend ko lang po ng ating template for that. Yan. Galing kay Geraldine. Thank you, Geraldine. Kung nandito ba siya. So you can use that one. Okay? Check nyo lang sa helpline natin for the template. So you can use Google Sheet. No? Kapag kunwari medyo Gen Z, ayan, or millennial, or medyo techie yung inyong client din, pwede kayo mag-Google Sheet. Pwede rin kayo mag-explore ng Google Form. Depende sa inyo kung saan kayo mapapabilis. Pwede rin naman messenger questionnaire. So, isi-send nyo lang yung full details na yun sa messenger tapos magre-reply back yung client nyo for the information. Or may mga clients din kasi na very sensitive sa data. So, they're not, hindi sila comfortable sending their details sa Facebook Messenger. Mas gusto nila sa email para mas secure. Okay, so, collect nyo na po ang lahat ng information before the client meeting. Okay? So, Phoebe, pakibasa naman itong nasa ilalim. No? Kasi guys, there would be instances kapag nag-approach po tayo, may hesitation po sila i-send yung information na yan. So ano pa yung spiel na pwede natin gamitin, no? Para mag-open up sila sa atin, magbigay po sila ng information sa atin. No? So, Phoebe, go ahead. Encoding all your client's information in Pro1 makes it easier to proceed to closing immediately after your client's meeting. Sir, ma'am, for me to be able to create a proposal, I'll be needing some information from you. Rest assured that all information will be treated with utmost confidentiality. Ayan. So, usually guys, no, the reason why ang nag-hold back sa mga clients natin magbigay ng information is really because of the privacy. So, just make them na i-assure mo na you will make it confidential and private. Lahat ng makokolekta yung information para magbigay sila or mag-provide sila ng information. Okay. Next. Eto na guys, no? So, proposal. No? So, better na meron na kayong prepared proposal. So, sabi dito, 2 to 3 proposals, no? May mga agents, no? If nag-attend kayo ng mga trainings, may mga MDRTs or mga agents, mga tenured agents, ang ginagawa nila, on the spot nila ginagawa yung proposal. Pero kung kunwari, it's actually one of their closing technique. Pero kunyari ikaw, rookie ka pa lang and hindi mo pa masyadong gamay yung Pro1, better na meron po kayong ready na proposal. No? Ang kinagandahan kasi sa proposal, ayan, hindi ka na matataranta gumawa ng proposal. Tapos habang gumagawa kasi ng proposal sa client meeting, nag-aantay yung client mo. Tapos ikaw, di mo na alam, nagmamadali ka pumindot. Tapos minsan, nakakalimutan mo na yung mga coverage na dapat ilagay. That's one. Number 2, kasi syempre, kapag meron ka ng mga different set of proposal,
there's a big possibility na hindi na siya titingin sa ibang advisor just in case na nagka-canvas siya. No, nagka-canvas siya sa iba't ibang companies or sa mga iba pang agents. Since meron ka nang nakalatag na mga options, 'di ba? Hindi na siya maghahanap ng iba. Tama po ba? Type niyo naman yes if you can follow. Now guys, ano po ba 'to yung tatlong proposal na to? So yung first proposal is what we call as the ideal proposal. Ibig sabihin nito, ito po yung pinakamataas na premium na pwedeng kunin ni client niyo based on your analysis or based on your evaluations. So again, pinaka-importante dito yung fact-finding. When you say fact-finding, ito po yung information na makukuha mo sa kanya para sa proposal na gagawin mo. Okay? Okay, pinakamataas na premium, to be short. Second is the middle proposal wherein ito yung gusto mong pakuhanin talaga na amount ng premium na proposal. Okay? Can you follow so far? And lastly, yung minimum proposal, ito yung pinakamababang proposal wherein hindi ka papayag na at the end of the meeting, hindi siya kukuha. Meron kang backup plan. At ito po, yung pinakamababang premium, which is the minimum proposals. Sabi dito, ayan, sabi po nagsulat nito, ayan, ang galing talaga nung gumawa ng deck na to. Ayan, already coded separately in Pro 1. Tama naman. So, ang gawin nyo guys, kapag nakolekto nyo na yung information, no, gawa kayo ng isang conversation dyan sa Pro 1. Okay? So, nagawa nyo na lahat ng cards, natapos nyo na yan, i-clone nyo siya. No? Para makagawa kayo agad ng tatlong proposal. Hindi nyo napapahirapan yung sarili ninyo. Okay? Next. NFTF form or face-to-face report. No? Ang kinagandahan kasi kay ProLife, guys, nag-update siya from time to time sa Pro 1 natin or sa Pro Force natin. Dati kasi required po ito. Yung may form po tayo na i-fill upan, kailangan i-sign ni client, is-assign din ni agent. But now, you just have to go sa document checklist, i-check mo lang dyan kung face-to-face ba siya or non-face-to-face. So, very convenient, hassle-free na po. Okay, so, yung number 3, hindi na po natin siya kailangan. Kaya maganda rin, umattend po tayo ng trainings from time to time kasi nag-update po din yung ating company sa mga transactions natin. Alright? Type nyo naman, okay, if andyan pa kayo. Okay. Ayan, thank you very much for that. Next is, ito na po. Ayan, during client meeting daw, ano naman yung gagawin natin? No? Ano ba yung mga considerations natin during our presentation? So, ito po, makapapansin nyo, it's an inverted pyramid. No? So, what I would like to highlight here is that yung rapport building. No? Kasi in general, guys, ano, kapag sa mga agents no, na hindi pa sila nakaka-attend masyado ng training or wala pa masyadong knowledge, nagpo-focus talaga sila sa presentation. Okay? So, yung mga technicalities about the presentation. So, 70% of the time nila sa pag-present, andun sa technicalities. Okay? Pero dito kasi guys, dapat ang focus po talaga natin is building relationship, building rapport with our clients, and therefore, kaya natin siya kailangan gawin kasi kailangan natin ma-break yung ice, ma-break natin yung barrier, lalo na kapag kunwari, si Mylen, yan, lalo na pag hindi natin kakilala, di ba? Kailangan mo ma-build yung trust. Ayan, type nyo naman trust in the chat box. T-R-U-S-T, trust. Yan. So 70% of the presentation time, pertaining to the time sa presentation, 70% of that should be rapport building or building relationship. Next is presentation. Again, kailangan nyo lang to simplified siya, very concise, straightforward approach. Okay? So, for me kasi talaga, ano ko, less talk, less mistake. Kasi pag ang dami mong sinasabi, ayan, nag-very ano ka na, nag-discuss ka na ng kung ano-anong technicalities. Subject pa yan sa maraming question. Pero again, mas maganda, alam mo talaga yung product knowledge para hindi ka kabahan sa mga tanong. Okay? And lastly, eto po, no, ako to be honest, nung rookie agent ako, kasi wala naman kami mga ganitong training eh, bahala ka na. Di ba? Lumangoy ka na. kung saan man, kung saan mo man gusto lumangoy-langoy ka, parang gano'n. Ikaw bahala mag-isa.
So ako nung rookie days ko, it's really difficult me to close, no? Madami naman akong client meetings. Okay naman din yung presentation ko. Pero ang nami-miss out ko guys, ito po, closing. Alam niyo kung bakit? Kasi nahiya ako maningil. Ayan naman yung mag-proceed sa payment. Ayan. Kasi iba yung background ko sa corporate, hindi ako ganun before. Pero dito kasi, kailangan nyo mag-learn and learn ng new things. Ayan. So therefore, closing is essential, no? Para magkaroon tayo ng one-seat closing. And type nyo naman closing in the chat box. Nakakasunod po tayo. Next natin, ayan, pakibasa naman po ito. Irene, natawag na ba kita? Kasi ito lang nakikita ko ngayon eh. Irene Ogoy. Yan, from Team Marlon. Team Marlon. Step by step. Number 1, rapport. Warm up, establish likability, connect to client, or find common ground. Number 2, short intro about yourself. Why do you do what you do? Establish credibility. Ayan no. So diyan ka lang muna Irene no. So kasi may 3 and 4 and 5 pa diyan. Ikaw ulit magbabasa. Okay? Pero for number 1, no, syempre ito yung kamustahan muna. Kamustahan muna kayo. Kasi parang ang hindi rin appropriate pag kunyari naglatag ka na agad ng about business. Yung totoong agenda mo, 'di ba? So syempre, kailangan mo muna i-break yung ice na 'yan. And hanap ka ng common ground. O, 'di ba? Kunyari si client mo mahilig mag-travel, edi hanap ka din ng story na nagta-travel ka din. O kunwari, mahilig kang magpa-massage. O, sabi mo, ako din nagpapa-massage dito ako sa massage place na to. Or country na mahilig mong puntahan. Diba? Yung mga hobbies, no? Hanap ka ng connection. Kasi yan yung very important. No? Kapag kunwari, may connection ka na kasi sa client mo, madali na lang mag-build ng relationship. No? Magiging smooth na lang yung transition mo all throughout the presentation up to the closing. Ayan. And don't forget to build your credibility by introducing yourself. No? Baka naman kasi ang ginawa mo, sobrang hinighlight mo na lahat. Ayan. Top 2 business builder. January 2021. Top 2. Ayan yung mga ganun. So, it should be brief, no? Parang kailangan lang nila malaman na, ikaw financial advisor ka, nag-take ka ng license, and lahat ng mga pag-uusapan nyo, align yan sa financial planning. Okay? Eto na. Ayan. So, who among you guys experience, pag nagtanong kayo sa client ninyo, ayaw sumagot? Type me. Type me. Sino yung naka-experience niya? Yung parang tanong ka ng tanong, hindi naman siya nagko-cooperate. Ayaw magbigay ng information. Baka naman kasi guys, you forgot to mention ito pong third step, yung professional pledges natin as financial advisor. Okay? So, paano po ba ito ginagawa? Mr. Client, lahat ng pag-uusapan po natin dito is going to be private and confidential. Number 2, I'll be asking some questions to you, Mr. Client, and you will be providing information, and dapat yung information na yan accurate so that I can give you also later on accurate recommendation. Diba? So parang doktor lang din ako, Mr. Client. Yung reseta ko, manggagaling sa sinabi. Kaya very important, yung sasabihin mo sa akin, ayan, accurate siya. And lastly, ayan, Mr. Client, wala naman tong no commitment naman to if you don't see it okay or if you don't see it beneficial to you. Tapos biglang kabig. Pero if you see this plan or presentation sa inyo valuable, in the long run, proceed tayo sa enrollment. Okay? So itong conversation na to guys, parang kasi syempre gusto natin ma-feel ng mga clients natin na hindi natin sila pinipressure. Pero at the same time, magbibigay din tayo ng power praise na at the same time na pag nagustuhan mo, and proceed tayo sa enrollment. And lastly, ayan, daming lastly. And lastly, if you see this beneficial to you, I hope you can share this to the people around you, to your family, to your friends, who you think na magbe-benefit din sa plan or recommendation ko. Okay?
Yan. So guys ha, ito maganda to. Sa simula ng conversation nyo para mag-open up yung client nyo, you mention the professional pledges. Yan. Type nyo naman pledge. Yan. Yung panglinis ng salamin. Okay. Ayan. Oh, pinapatawa ko na kayo ha. Ni-entertain ko na kayo ha. Okay, next. Oh, Irene, ikaw ulit. Number 4. Ask client why he agreed to the meeting. Explain agenda. Use financial block to fact find and establish need. Ayan. So, sino naman dito yung nangihirapan? Pag-usapan yung agenda. Ang nangyari, puro na lang kayo rapport. Hindi na kayo naka-move on sa rapport building. Ang nangyari guys, 99% rapport building, nawala na yung insurance. Yan, social club ang tawag doon. Okay. So, para maganda yung transition ninyo guys, no, you can ask your client, oh, by the way, what made you decide to meet with me today? Ano po ba yung nasa isip nyo? Bakit po kayo nakipag-meet sa akin today? Para siya yung change ng topic at siya yung magpapasok ng agenda about insurance. Ang ganda ba nun? Type nyo naman, yes. Ayan, type nyo naman, yes. Diba? Kasi minsan, yun yung nakakalimutan natin eh. Uy, may agenda pa pala ako. Kailangan ko pala mag-present about insurance. Kalimutan mo na. Ayan. And of course, we also do have a tool. We call it the financial building blocks. Ayan. Again, we can use that for fact-finding. We can gather information sa client natin. And from that presentation, we'll be able to capture yung need ni client talaga. So, syempre, di ba, nagsabi na siya na, kaya ako nakipag-meeting sa'yo kasi gusto ko retirement fund. For example, one of my clients sabi sa akin, kaya daw nakipag-meet siya sa akin kasi nagkaroon daw ng critical illness yung mom niya. So, pwede mo siyang ipasok dun sa mga presentation mo in the middle, no? Later on, i-share ko sa inyo kung ano ba yung gusto niya, no, na makita. Okay? So, highlight nyo lang siya from time to time. And next. Irene? Anong sabi dito? Number 5, present solutions. Show sample simulations to show how VUL works. Ayan. So, for this deck, guys, no, so we do have a solution, no? Coming from fact-finding and establishing the need, no, meron tayong tool, we call it bank versus pro, no? Yan, makikita nila, ano ba yung difference, no? Paano ba ma-resolve or paano ba ma-address yung gaps in terms of their finances? Dito, share ko yan later. And don't forget to ask your clients questions, no? Very important yan. Kasi baka naman may mga tinatago siyang questions, tapos yun lang pala yung nag-hold back sa kanya para kumuha, hindi mo na-address. Diba? So, for every time that you present, every time na matatapos mo yung presentation, kailangan you ask your clients, do you have any questions? Do you have any concern? Kailangan straightforward ka dyan. Okay? Kasi minsan, kaya hindi natin nakuklose siya, hindi natin natatanong ano ba yung mga objections niya. Diba? Meron palang objection. Akala niya quarterly lang kay pro. Yun pala, pwede palang monthly. Yung mga simpleng ganung bagay ba? Okay? Akala niya 10K per month lang kay pro. Yun pala, may mas mababa. 5K per month pala. Yung mga ganun. Okay? And of course, ito, no, yung nami-miss out, kadalasan ng mga bago nating mga teammates, closing, no, payment po. Ayan, para efficient po tayo. Okay? Now, ayan, ang haba nito. So, na-mention ka naman, rapport building, catch up. Yung catch up, guys, parang kamustahan lang to, parang very low lang yung conversation nyo. So, hindi masyado siyang deep conversation. Kamustahan, kamusta yung traffic, how's the weather, yung mga ganun lang. And of course, yung introduction ng sarili mo, no? Pero kapag kunyari, katulad kung kayo, paano magtagalog? Kung katulad nyo ako na introvert, kasi ako guys, it's really difficult for me to be in a deep conversation, you can use this technique, no? Na makakakuha kayo, makakagather kayo ng information or fact-finding, but at the same time, okay, makaka-build kayo ng relationship through asking questions. And dun po papasok ang Ford. Ayan, type nyo naman questions sa chat box. Through asking questions.
No, ito talaga ginagamit ko. Minsan pag na-mental block ako sa client ko, Shedford, FHORD, ano ba pwede kong tanong? Ayan, okay. Ayan, so at least may mga, ano na kayo, pattern, di ba, na pwede niyong tanongin. So family, for example, di ba? Kayo po ba yung, pangilan po kayo sa magkakapatid? No? Doon mo malalaman kung breadwinner ba siya. Tanong mo na rin directly, breadwinner, kayo po ba yung breadwinner ng family? So from that information, from that question, di ba mga personal questions yun eh. So somehow nabibreak na yung barrier. Unconsciously, hindi namamalayan ng client mo, nabibuild ka na ng relationship. Tama ba? Pangbudol pala tong Ford. For those na hindi nakakaalam. O, alam mo na breadwinner siya, o di baka kailangan niya malaking sum assured or malaking insurance coverage. Right? O, ano pa? O, kapag kunyari malaki yung family, anong ibig sabihin nun? Aside from malaki yung coverage na kailangan niya, kasi malaki yung expenses niya on a monthly basis, possibility nun, alam mo na kung ilan ba yung possible na pwede mong i-resell in the future. Ay, 3 kapatid niya, pwede pa akong mag-resell ng 3. Tanungin niyo yun. Diba? Okay. I would like to add additional insights here. Pwede nyo rin tanungin yung something about health. Ayan. Sino dito yung nakakalimutan tanungin healthy? Ayan, nag-proceed na kayo. Payment na. Yung pala may cancer. O, hindi pa kasi natanong. Hindi pala siya insurable. So ako usually sinasabi ko, Mr. Client, what do you do pag weekends? Meron po ba kayong activities na to stay fit or to stay healthy? Yan. Tapos, pinapasok ko na doon, wala naman po kayong mga sakit. Yan. Healthy living naman po tayo. Very important to ask something about health. Kasi mahirap yung mag-overcommit. Ang dami mong nilagay na coverage. Diba? May cancer pala. Ang dami mong nilagay na hospitalization. Ang dami pala ng sakit. Yun. Next is recreational activities. Dito kasi ma-identify nyo guys yung mga disposable income ng clients niyo. Kunyari, mahilig siyang mag-travel. Mahilig siyang bumili ng signature bags. Diba? So, baka naman pwede kaming kumurot dyan at mag-insure, ma-insure ka namin. Baka naman pwede may ilagay, diba? Sa VUL namin dito sa Probe. So somehow, ang maganda rin dito guys, bago nyo i-meet yung client, i-stalk nyo na sila sa Facebook, sa social media nila, para makita nyo yung lifestyle nila. Diba? Para at least when you create the proposal, hindi kayo blinded. Hindi kayo nanguhula, hugot sa langit, out of nowhere. Yan. Ay, sorry. Nakalimutan ko pala i-mention yung occupation. Okay? Ito kasi yung, for me, this is one of the main determining factor kung magkano din ba yung premium na kukunin ng client niyo. Okay, so search nyo na sa Glassdoor, diba? Or sa JobStreet, magkano ba yung mga sweldo mga yan. So at least magkakaroon na kayo ng idea kung magkano ba yung pwede nilang kunin. Pero not all instances na pag malaki income, malaking premium. Baka naman kasi malaki yung gastos nila. Diba? So, yun. And of course, dreams, no? So, ano ba yung gusto nila in the long run? Gusto ba nila ng bahay, lupa, kotse? Yan, tanungin niyo sila. Yan. So, ito po, ang composition ng rapport building natin. So, 70% po siya in principle. Okay? And next naman is yung ating presentation. So, establishing the need through FBB and through bank versus proof. And lastly, client signature and payment na ito na yung closing. Okay. Yan. So, start na tayo sa financial building blocks. Ayan. So, sino dito guys yung mga first time narinig tong FBB or financial building blocks? Type nyo naman me in the chat box. Wala ang aga ko ata matatapos. Ayan, mag-interview muna ako. Ay, bago ang lahat, meron po ba tayong questions so far? Ayan, I'm opening the floor for questions. Meron po ba tayong mga initial questions na baka naman may mga bugso dyan ng damdamin na gusto nyong itanong? Meron po ba? Wala? Yes, ano po yun? May tanong? Sorry, hindi kita marinig ah. Ano po yun? Pakilakasan. Or ano lang, eme lang to. Kunwari nagtatanong. Okay.
Ayan. Meron po bang gustong mag-question? Bakit ang fresh nyo po? Kasi po, fresh din po yung gumawa ng slides. Ayun. Nagbabulan tayo dito. UM Besh. Okay. Michael, may tatanong ka ba? Michael Abella? Or na-unmute lang siya? Ayun. Ayan, guys, single do si Michael. Pamain na lang. Chares. Okay, so let's start na sa FBB. Okay. Iba naman, kasi kawawa naman si Irene Ogoy. Diba? O, basa na, sino ba to? Ba't puro, tawag naman tayo sa Blue Fox kasi puro tayo Black Orcas. Diba? Blue Fox, andyan pa ba kayo? Ayun. Unmute naman. Yes. 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 Ayan, si Daisy Ray Lazara from Team Kaj. Team Kaj. Take it away. Ayan. Why financial building blocks or Structure, FBB? health, income. FBB is an effective tool to establish the need for VUL. Great tool to educate clients on how to plan their finances. Can be used to fact find or resell. Ayan, no? So, bakit daw establishing the need, no? Kasi dito guys, later on, I'll be sharing with you, no? Yung financial building blocks kasi, dito yung mga, ano ba yung mga kailangan nating paghandaan, ano ba yung mga kailangan nating i-build in the future para maging stable tayo in terms of our finances. May 8 blocks po yun, okay? Wala lang ako ditong image, but later on, madadaanan naman natin siya. Dito kasi, usually when I present FBB, alam niyo ba guys, yung mga clients ko, pag tinanong ko, alin dito sa 8 financial building blocks yung sa tingin mo, priority mo as of the moment, hindi siya makasagot. In the sense na, nag-iisip siya kung alin ba doon sa mga priorities na yun. No? Pwede po ba hospitalization number 1 ko? Pwede po ba yung income protection number 2 ko? Pwede po ba yung number 3 ko? Retirement fund. Ibig sabihin nun, pag napaisip siya, na-realize niya, ang dami niya palang need. Ang dami niya palang kailangan paghandaan. Kaya very important na ma-share niyo tong financial building blocks. And again, we are financial advisors. Tama po ba? Type niyo naman FA if you agree. And therefore, as FA, ang trabaho po natin ay mag-educate ng clients natin about financial planning. So maganda tong i-share na itong concept na to sa mga clients natin, no? Para magkaroon sila ng idea about financial planning. And of course, ayan, sino dito guys, yung mga naka-experience na UMAT, ang sabi sa akin ng client ko, meron na po siyang policy. Tingin sa langit, play dead. Ayan, sino-sino yung mga yan? Ayan, so guys, it's not the end of the universe, okay? It's a good news kasi ibig sabihin nun guys, believer na sila ng insurance. Diba? It's just a matter of identifying the gaps. Kung alin ba yung kulang sa plan na kinuha nila. Baka naman, based on your discussion with your clients, wala pa silang critical illness coverage. Wala pa silang hospitalization. Baka naman sobrang na-beef up na yung protection niya, pero wala pa siyang investment part. Pwede ka mag-resell. Ganun lang siya, guys. Okay? Sino na to? Si Jason Ba't ba yung mga Black Orcas yung palagi ko nakikita? Sige na, ikaw na, Jason. Pakibasa na po ito. Establish the need FBB. Using a simplified FBB, you can easily establish the need for an insurance. A good way to start the conversation on FBB is asking the client their source of income. Example, sir or ma'am, let me just ask you a simple question. What is your source of income? Ayan, di ba? So ito magandang transition din to guys. Kung hindi mo pa alam kung paano ba i-transition siya from fact-finding to FBB, ito yung magandang yung pwedeng itanong. What is your source of income?
Ayan, di ba ang ganda ng ano? Ang kinagandahan din kasi sa presentation, kapag nag-insert ka ng mga disturbing questions, di ba? Mapapaisip din yung client mo, mapaparealize mo sa kanila. Ayan. Ano ba yung gusto natin maparealize sa clients natin, di ba? O ayan, pakibasa nga to, ano, Jason pa din. Kasi ikaw ang favorite natin for tonight's video. Another example. Sir, ma'am, let me just ask you, wait. I am po you, Emulet. Ayan, so, sige. Dito, Ayan. yung may Yes. asterisk. When asked with this question, most clients will respond that their source of income is their job or their business. Ayun, so tama naman din talaga, no? Majority ng nakausap mo, ayan, sino yung nakaka-relate dyan? Type me. Kapag tinanong mo, sino yung source of income nyo po? Sinasabi nila, ang source of income ko po ay trabaho ko po or yung pinapatakbo ko pong negosyo. Okay, tama naman. Diba? Yun yung common nilang notion. Okay? Pero, Jason, ano ang sasabihin natin? I would agree, ma'am or sir, but if we're gonna think deeper, where do we truly get our income? It is actually ourselves. Our job or business are instruments for us to earn, but the source of income is the one who works or runs the business. That is you. Ayun. So, thank you, Jason. No? Jason ba? O Jason? Okay. So, dito guys, ayan. Kailangan natin maparealize na yung talagang source of income ng mga clients natin is yung sarili nila mismo. Di ba? Okay? And yung trabaho, yung negosyo na yan, instrument lang daw siya. Bakit? Kasi kapag kunyari, Mr. Client, if hindi ka na capable magtrabaho, if hindi ka na healthy, saan ka kukuha ng income? Saan ka kukuha ng panggastos mo sa araw-araw? Diba? Kaya nga, therefore, Mr. Client, it's really important for us to really protect ourselves first. Ayan. Being the source of income, you need to be protected first before we think of any investment. Kung ang kotse nga, guys, ini-insure natin, di ba? Yung driver, hindi naka-insure. Siya yung nagpapatakbo ng kotse. Dapat mauna muna yung driver, insured, bago ang car. Would you agree? Type nyo naman, yes. Yan. Kasi kung hindi tayo healthy, kung hindi tayo malakas, if hindi na tayo capable mag-earn ng income, hindi na tayo capable magtrabaho, magpatakbo ng negosyo, na tayo kikita. Tama naman. Yan. Yorn. Okay. Next natin, pakibasa po ito. Oh guys, wala na naka-on yung camera. Si ano na. Walang mahanap. Si ano na. Blue Fox naman. Si Raquel Alotinto. Raquel, ayan, pakibasa. Raquel, are you there? Ayan guys, yung mga Blue Fox naman, on naman kayo ng cam. Sorry po, UM. Cellphone lang po yung gamit ko. Maliliit po, hindi ko mabasa. Tama ba? Medyo malabo. Si Junlie Luna na lang. Ayan, ito naka-on yung cam ni Junlie. Ayan, thank you, Junlie. Ayan, pakibasa ko. Ay, nakikita naman itong nasa message box. Ayan, sige Junlie, no? So parang sinasabi lang dito guys, no? If ever something happen, Mr. Client, no? Poprotektahan po namin yung family mo, yung income mo, yung lifestyle niyo po. If ever something happen,
just in case nagkaroon po tayo ng critical illness, nagkaroon po tayo ng loss of income due to disability or accident. And therefore, ang pinaka-importante po talaga is meron po tayong protection, no, sa sarili natin. And syempre, parang ano lang din to guys kapag kunyari nagpatayo ka ng bahay, 'di ba? Dapat ang pinakamatibay diyan is yung pundasyon ng bahay. Would you agree? Type niyo naman yes if you agree, no? Kasi 'di ba pag kunyari nagpagawa ka ng bahay, matibay yung pundasyon. Just in case something happen, let's say nagkaroon ng bagyo, lumindol, nagkaroon ng baha, hindi magigiba yung bahay, right? So just as same, no? Just as same with our finances, in terms of our financial building blocks, dapat yung pundasyon natin, which is yung sarili natin, 'di ba? Dapat meron tayong protection muna bago ang lahat, bago ang investment. Okay? Ayan. So kapag naman, ayan, si Eds naman, o Eds, pakibasa naman to. Dun sa once, Ayan, once. Yes. once we establish the first level of financial planning, we then move on to the second level, accumulating our wealth or simply investments. So, Our ayan. investment, tutuloy ko po ba? O ayan guys, no. So dito, sinasabi natin, kapag kunwari, meron na po kayong protection sa sarili natin, 'di ba? Or sa family natin, yan, pwede na po tayo mag-shift to the next level, which is yung investment. So, ano-ano po ba itong mga investment na ito? Ayan, if gusto niyo po magkaroon ng bahay, lupa, or kotse, 'di ba? In the future, pwede natin yung gawing goal. Magkaroon ng education fund for our children or retirement fund. Yan. And mas maganda guys, okay, gusto ko lang i-highlight ito, no, yung nakalagay dito sa slide. To make the discussion more interactive, ask clients what their medium to long-term investment goal. I would say, no, whenever I present financial building blocks, at pag nandito na ako sa part na to, nangangarap ako together with my clients. Mr. Client, ano po bang gusto mong bahay? 2 floors po ba yan? May garden po ba? Anong kotse po ang gusto nyo? Kulay red po ba? So you have to dream with your client. Kasi pinag-usapan nyo, dream ni client. Para matouch mo, even na investment yung pinag-usapan nyo, matouch nyo pa rin siya emotionally. Okay, type nyo naman dream in the chat box if nakakasunod po tayo. Saan nyo po gusto mag-aral yung mga anak nyo? Diba? Pagdating po ng retirement age ninyo, sabihin na natin at age 60 years old, ano po ba ang gusto nyong gawin? Ano po ba gusto nyong ma-visit na country? Gusto nyo po ba magkaroon ng farm? Anong farm yan? Diba? You have to dream with your client para matouch nyo sila emotionally. Next. Ayan. Si ano naman to? Si Jeremy. Ayan, Jeremy. Ang ating RHC. Oh guys, type nyo naman RHC. Kasi ang galing nito Top agent lang naman last month. Diba? Pakibasa naman to, Jeremy. Whatever we saved or invested for, ay nawala. Ulit. Whatever we save or invested for, we can then turn them later in life into inheritance as part of our estate planning. The last part of financial planning. Ayan, so parang sinasabi lang natin dito guys, no? Mr. Client, paano po ba natin matatransfer yung ating success, yung lahat ng pinaghirapan natin, bahay, lupa, kotse, kung ano man yan, napundar natin no, sa mga family na maiiwan natin. No, kasi guys, remember, for those na mga rookies na hindi pa nila naririnig yung estate planning, ibig po sabihin yan, hindi po kasi yan, pag may nangyari po sa atin, no? Kunyari, may mga ari-arian ako, hindi yan agad mapupunta sa mga anak. Mapupunta yan sa ibang entity, chares. Ghost pala. Kasi kailangan mo na magbayad ng tax na 6% at the minimum. Hindi pa dyan kasama yung processing, documentation. So roughly around 10 to 15% of the total asset. When you talk about asset, yung sinabi ko kanina, lahat na napundar, bahay, lupa, kotse, pera sa bangko, lahat yun. No? Kapag hindi nabayaran within 1 year, kukunin po siya ni
government. Okay? Sa club, right? So kailangan talaga natin paghandaan. Okay? Para ma-transfer natin yung success sa family natin. Okay. So ayan guys, no, nakita nyo naman, ayan, ito po yung summary ng ating financial building blocks. May protection tayo, may investment, and lastly, yung pinakamataas na part, succession. No? So dito, as mentioned earlier, 8 needs. At 8 ang needs na pwede mong makapture from your client, coming from your discussion. 'Di ba? Kaya nga, pag narinig to ng client mo, yung financial building blocks, hala, ang dami ko palang kailangan paghandaan. Right? Ayan. And just a trivia. Ayan. Sabi mo, Mr. Klein, alam mo ba trivia? Melanie Radok, ayan, pakibasa naman to. Wait lang po yung M. Establish the need FBB. The FBB model is one of the best way to plan our finances, ma'am, sir. Sadly, though, this is not the case with most Filipinos. A typical Filipino during the onset of their working career often jumps to the second level of FBB. Pawak si Coco. Si Coco daw tawagin. Source of income. Would you agree, sir, that most Filipinos usually start savings or investing first for travels, materials, things, condos, or a car upon getting their first job and put insurance to the side? Ayan guys, no, ang gusto ko lang i-highlight, kung makikita nyo sa flow ng discussion natin, no, sa presentation material, may engagement. Hindi po pwedeng one-sided lang. Tama ba? Hindi rin po pwede guys na ikaw lang palagi nagsasalita. Kailangan ini-engage mo yung client mo from time to time. Kailangan mo siyang pagsalitain. Tama ba? Would you agree? Yes. Diba? Definitely yes. Kaya may mga ganitong instances, no, within the presentation, may mga questions ka na tinatanong sa kanila para maging interactive, no? And ayan. So let's put this in a scenario, ma'am, sir. Ito na, no? So gusto natin i-touch yung emotional side ng client natin. So you would ask your client disturbing question, not in the sense na hindi siya makakatulog. In the sense na mapaparealize mo bakit niya kailangan kumuha ng insurance. So the disturbing question is, example, ma'am, sir, that you have saved 1 million pesos for your dream car. At wala po tayong napaghandaang protection or wala po tayong nakuwang insurance. Bigla po tayong nagkaroon ng malalang sakit. Cancer. Yan. If this happens, if nangyari po ito, sa tingin niyo po, no? Yung 1 million na pinag-ipunan mo para makabili ng kotse, saan kaya yun mapupunta? Okay? So, tatanong ka ng disturbing questions sa kanya to get his or her attention at the same time emotional side niya. Diba? And ang usual na sagot ng mga clients natin, most clients would say that yung 1 million na daw yan na pinagandaan niya para makabili ng kotse, saan daw yan mapupunta? Any guess, guys? Saan mapupunta yan? Sa medical treatments, sa mga hospital bills daw. Okay? So, you have to take note, guys, no, when you present, hindi lang siya disturbing questions. Dapat, kailangan nyo siyang i-internalize. Paano internalize? Magtanong ka, if this happened to us, what do you think will happen to the 1 million? Eh, hindi ka naman talaga pure English. Pure English mo siya. So, kailangan mo siyang gawing natural. Tama ba? Ay, hindi ka nga nag-i-English. Tapos sabihin sa'yo ng client mo, alang weird naman ito, nag-pure English. Hindi naman niya to kinakausap ako ng English eh. Ngayon nag-i-English na sa akin. So, natural lang guys. Kung Taglish ka, Taglish. Kung Tagalog, Tagalog. Kung English, edi English. Just like me. Yes, English to you, Matt. Ayun. What else? Tinanong mo tong question, nakasmile ka. If this happened to us, what do you think will happen to the 1 million you have saved for your dream car? Di ba pangit? Kailangan, meron din kang emotion
seryoso ka din dapat sa part na to. Kailangan may intonation ka din ng voice. May silence din na moment. Kung saan yung gusto mong i-highlight na part, doon ka magka-silence. Silent. Silence. Ayun. Okay, can you follow? So far learning. Ayan, type nyo naman learning if nakakasunod po tayo. Ayun. Kasi syempre, again, we want to highlight emotional selling, guys. Hindi lang siya questions, hindi lang siya about yung nasa presentation, but yung buong presentation, the way you speak, modulation of voice, diba? In the way you say the questions, ganun siya. Ayan. So dito, pakibasa naman to, pagod na ako eh. Oh, si ano naman, Thessalonica Fabrica. Ayan, Tessa, my favorite for tonight's video, pakibasa po ito. Tessa. Ayan, parang wala pa o si Tessa. Si ano na lang, si Marjun. Marjun, are you there? Yes. Ayan, pakibasa naman. As you can see, ma'am, sir, one critical illness can blow up the entire financial building blocks. If we do not plan our finances well, and this is not a made-up story, you may have already heard of stories from other people selling out all their savings and even selling properties simply because of jumping right away to the second level of financial planning without the proper base protection. Ayan, so ito guys, pwede naman nyo siyang i-personalize or i-customize based on your personality, no? So ito, flow lang naman siya. So mas maganda, ayan, galing sa puso ninyo para maganda nyo siya ma-deliver. So ito, sabi dito, ayan, so magbibigay ka ng confirmation, I agree naman sa inyo, Mr. Client, no, na yung 1 million naman, mapupunta yan sa mga hospital bills, sa pagpapagamot, sa mga maintenance mo paglabas ng ospital. And worst case scenario, hindi mo naman kaya magtrabaho after mo lumabas ng ospital. Let's say may cancer ka, di ba? Trabaho ka agad. Hindi naman. Usually it takes 6 months to 1 year before ka makarecover. Right? So, saan po tayo kukuha ng pangpondo? If ever nagkaroon po tayo ng critical illness, sabihin na natin hindi po natin siya napaghandaan, ano po ba yung willing nyong i-let go? Willing po ba kayong i-let go yung lifestyle nyo ngayon? Kung dati ang pang-grocery nyo 30K per month, gusto nyo ba ngayon 10K per month na lang? Kung gusto nyo po dati nagpapa-laundry po kayo, ngayon ikaw na maglalabas. Or worst case scenario, are you willing to let go of your property, your assets, your car, your business? Diba? And next. Yan. O Marjun, basahin mo to ulit. The good news, ma'am, sir, is that with a policy from True Life, you will all have the components of a good financial planning. True Life can give you protection, investments, and an inheritance in just one policy. Would you be interested to hear about it? Yan. So, ito na yung good news, guys, diba? Kasi what we are offering, kasi diba kanina, binild natin yung, in-identify natin, in-establish natin yung need. Ngayon dito, itong introduction na to, para sa bank versus pro. So, maganda din yung transition niya. So, ang kinaganda nito, Mr. Client, no, good news, meron kami, no, plan for you that can actually help you magkaroon ng protection, magkaroon po kayo ng investment at the same time, ayan, magkaroon din ng, ayan, estate planning sa isang policy or sa isang plan. Okay. Gusto niyo po bang marinig yan? Okay. So ito na guys yung bank versus pro. We're not saying guys na, wag kayong mag-save sa bangko. It's really important na meron pa rin silang savings sa bank. Kasi kunyari may mga emergencies sila na mga minor, let's say, kailangan ng pang grocery. Saan sila kukuha kung wala silang savings sa bank? Or yung mga pagkain, yung mga basic needs pa.
So pwede talagang kunin yan sa savings sa bank. Pero again, gusto lang natin i-highlight ano ba yung benefits if ever they will explore yung BUL plan natin sa ProAce. Okay, so as much as possible, again, simplified lang natin siya and straightforward. Okay, and yung mga needs na na-identify natin sa financial building blocks, which is yung 8 needs na yan, ma-address natin dito sa bank versus Pro. Ayan, okay. So type niyo naman Pro if nakakasunod po tayo. Okay, so bibilisan ko na lang siya. Yun. So listen, sabi dito, ask a lot of questions, then connect every answer to the benefits you are presenting. Okay, so ito guys, syempre mamaya, papakita ko, merong mga benefits kapag kunwari nagkuha siya ng policy kay ProLife UK. Pwede kayo doon mag-ask ng mga questions pa para makabuild kayo ng relationship, makatouch nyo pa yung emotion ng clients ninyo. And again, doon sa in-between the coverage, pwede ko yung magkwento doon ng mga stories. Mas maganda guys, stories na personal experience ninyo. Stories such as, baka naman ang ikwento nyo love life. Tama ba? Baka naman ang ikwento nyo kung chismis. Okay, ang mga ikikwento nyo pong mga story is personal or first-hand experience about critical illness, disability, unforeseen death, accident. Diba? Kasi kayo mismo, first-hand experience nyo siya naranasan. Tama po ba? Ayan. Ang sabi dito, Melanie, anong sabi dito sa pinakadulo? Paki-highlight nga po ito, Melanie Radok. Sabi story cell numbers don't. Ayan, story cell numbers don't. So, yan po yung, lalo na kapag kunyari, bago po tayo, palagi tayong focus sa presentation, ito po yung nakakalimutan natin ikwento, yung mga personal stories natin. If wala pa po kayong personal story, kunyari talaga nag-deep dive ka, inisip mo, wala akong personal experience, pwede ka mag-borrow ng stories from our teammates. Pwede nyo rin i-play yung video ni Jenny Carino, pero mas maganda, again, personal stories ninyo. Tama po ba? Type nyo naman yes in the chat box. Yan. So, ito na. Your main goal is make your client realize that they need your product. Okay, bakit nga ba nila kakailanganin mag-enroll sa VUL plan natin, no? Yan. And ask questions that will trigger them emotionally. Ayan. So later on, may mga questions tayo na disturbing questions na mapapaisip din talaga sila. And example daw, sino ba yung gusto mong beneficiary if ever something happened? Taken out from the picture unexpectedly, sino ba ang gusto niyo pong beneficiary? If nagkaroon po tayo ng critical illness, enough na po ba yung 1 million coverage? Okay. Pwede kayo magsingit ng mga ganong questions. Diba? So again, kasi diba, pag kunyari, nagbigay kami ng copy, ang ginawa mo, pinresent mo na siya vertically, no? Diyan na lahat, naka-flash na agad lahat ng mga values. Now, mas maganda daw guys, ang technique, para mas maintindihan po ng client natin, step by step, mas maganda, per line item natin siya i-discuss. Okay? Yan. O, sabihin na natin, si Muhammad Nur Nawang. Hello, Muhammad. Sorry, what's your nickname pala? Hello Haba po. eh. Sorry na. Ayan, sabihin na natin. Sorry, anong mo? Nickname? May nickname ba? Middle name? Nickname. Nickname? Call me Nur na lang po. Ayun, Nur. Ayan, di ba? Nickname. Nur. Sabihin na natin Nur. Sabihin na natin, Nur, no? Sa client mo, kapag nakipag-client meeting ka, saan ka ba usually, Mr. Client, nagsisave? Siyempre, di ba, engaging dapat yon, hindi siya one-sided. So, usually, ang sabihin dyan ng client mo, Nur, ay, nagsisave ako sa bank. Kaya ikaw naman, Mr. Client, sabihin na natin, nagsisave ka sa bank. 3,000 pesos. Sabihin na natin, Mr. Client, na nag-save ka ng 4 months. Anong sagot po dyan, Mr. Client? Anong sagot dyan, Nur? Hala,
Siyempre meron akong 3,000 times 4, So 12,000, right? 12,000. Ang tanong ko naman sa'yo, Mr. Client and Noor, tutubo naman ba yung, alam mo ba kung magkano ang tubo pag nag-save ka sa bank? Do you have any idea? Yes, 2%. Ano hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Okay. Ayan. Tama. No? Tama doon. And since hindi mo alam, Mr. Client, okay, tutubo naman po yung pera niyo sa bank. Napaka-cute. 0.125%. And that is equivalent to 3.12 pesos. Sarap, no? Laki na. 3 pesos and 12 centavos. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Mr. Client, what if after 4 months, nagkaroon ka or nagkaroon ng critical illness? I-withdraw ko yung na-save ko sa bank. Usually, tama naman po kayo, Mr. Client or Noor, no? Tama naman po na ang ginagawa natin, karamihan ng ginagawa ay wini-withdraw natin yung savings natin sa bank. Kasama na yung tubo. And since ni-withdraw natin yung savings natin sa bank, magiging zero na yung hinulog natin sa bank. Tama po ba? Kadalasan, kulang pa. Kadalasan, may utang pa. Okay. Yan. So, Noor, pakibasa naman to. We can maximize your monthly savings by saving it with Proof. Every month, we will simply transfer from your bank account to your VUL. Yan. So, dito lang, sabihin lang natin guys, no? Literally, Mr. Client, ilipat nyo lang po ang pag-save nyo po sa amin. Same amount, same number of months, 12,000 po ang nahulog natin sa PruLife UK Savings Account or PruLife UK Policy. Ayan. Dito, ayan, pakibasa ulit, Noor. Unlike with the typical bank account wherein your savings will be fully withdrawn during unfortunate events, Pru will provide you with multiple benefits. Yan. Okay. So, hindi po siya mauubos. No? Bibigyan pa po namin kayo ng mga benefits. We will cover it for you. Diba? Okay. So, ito, Noor, pakibasa. With Pru, it doesn't matter if you have only saved for 4 months or have 12,000 in your account. PruLife will provide you with 1 million coverage. Ma'am, sir, do you think 1 million will be sufficient for your hospitalization? O, ayan, no? So, gusto ko lang dito i-highlight, guys. Mr. Client, no? Mr. Client, 4 na buwan ka lang naghulog kay PruLife. Pero bibigyan po namin kayo ng 1 million critical illness coverage. Okay po ba yun sa inyo? Do you think yung 1 million na critical illness coverage na yan, enough na po ba yan sa hospitalization? Diba? Yan. Ano next? Nating coverage. Baka naman. So dito guys, no, gusto ko lang i-highlight. Kapag na-highlight mo dito yung insurance, since we are insurance agents, most likely, wala na masyadong tanong ng clients mo at the end of the meeting. Usually, kung mapapansin nyo, kapag maraming tanong yung clients ninyo, ang tanong nila, investment. Ibig sabihin, ang na-highlight nyo, investment. Kaya nga ito, maganda to, nakita nyo yung template. Parang pinapakita dito, 4 na buwan ka lang nag-save, meron kang 1 million critical illness, 2 million na death benefit. Diba? Ayan. So don't forget to ask yung mga questions. Sabi kanina, diba? Do you think yung 1 million enough yan to cover your hospital bills? If ever something happened, taken out from the picture, sino po ba yung gusto niyo maging beneficiary? What do you think would your beneficiaries feel if they receive this amount when we leave them? Okay. Ay, ang aga ko matatapos, di ba? Next is, ayan, sino na next natin na magbabasa?
Si ano na, si Floricel ko na lang. Yan, Flor, can you read this one? Ma'am, sir, if you get disabled and no longer be able to work, how will you sustain yourself and your family? With PRU, you will be provided with 1 million disability coverage in the event that we are no longer able to provide for our families. Ayan. Mr. Klein, if ever something happened to us, sabihin na natin, we are no longer capable to earn income. No? Hindi na tayo makagalaw. Hindi tayo makapagtrabaho. Sa tingin niyo po ba, yung ibibigay namin 1 million coverage or benefit, enough na kaya siya to support your needs, to support your expenses in a monthly basis? Yan. And lastly, Flor, pakibasa. Ma'am or sir, for accidents, you will be covered up to 1 million depending the severity of the accident. Dismemberment or paralysis of bodily parts or even death due to an accident will be covered. Will that be beneficial for you? Yan, so pag nabuhay, ayan, may makukuha po, if something happened to us due to accident, taken out from the picture, ay may makukuha po tayong 1 million. If ever naman, ayan, nabuhay, diba? Depende po yan sa malo-loss nating function. Okay? Kung site ba, depende sa body parts. Body parts pala yung nawala. Yun. So, yan for the accident. But the good thing about here, guys, is that yung kapag gusto lang natin i-highlight sa mga clients natin na even though na we do have insurance coverage which will cover our unforeseen events, mga emergency sa buhay natin, di ba? Ang kinagandahan kasi nito, meron tayong investment or withdrawable savings in the future. Ayan, type nyo naman savings. So imagine guys, no, si client at age 65, magkakaroon siya ng 9.6 million pesos na withdrawable fund. Anong pwede niyang gawin sa 9.6 million? Pwede niya siyang gawing retirement fund, right? Ayan, gusto ko lang i-highlight, no, Mr. Client, don't forget guys, when you mention fund value or savings, don't forget, sabihin natin na yung fund value, it's not guaranteed and will depend on the market performance. Ayan, wag po tayo mag-overcommit sa mga clients natin. Kailangan pa rin tayo, compliance tayo sa mga guidelines ng company natin. Okay? So dito, ay, pwede ko mag-deep dive. O pag kunyari nag-retire po kayo, ano pong gusto nyo? No, na retirement. Kano po ba yung allowance na gusto nyo ma-receive? Yan. So ano po yung mga added value, no, na pwede natin makuha sa insurance with investment or sa Insuravest ni PruLife UK policy? So one is yung waiver rider. If ever something happened to us, Mr. Client, no, si PruLife UK na yung mag-shoulder o mag-fulog ng policy nyo po moving forward. Ibig sabihin po niyan, meron po kayong insurance pa din, covered pa rin po kayo ng if ever something happened for emergency fund, and may savings na din kayo in the long run. At ang kinagandahan dito, meron po kami tinatawag na transparency kasi para din siyang online banking wherein you can check the status of your policy, you can check kung ano yung coverage nyo po at magkano ba yung kung ano na yung actual na laman ng fund value or savings po natin sa account natin sa PRU. Okay? Next is withdrawals. No? So, para lang din siyang bangko, Mr. Client. No? You can withdraw funds from time to time. No? Kunyari may kinailangan ka, nagkaroon ka ng concern about liquidity, you can withdraw. Basta make sure lang po, no, after the withdrawal, meron po matitirang 20,000, hindi po maglalapse yung policy. Okay? And if gusto niyo po ma-maximize yung earnings niyo dito or meron po kayong mga idle funds, no, sa bangko, or sabihin natin nagkaroon tayo ng bonus, pwede po kayong mag-top ups, no, para ma-maximize niyo po yung tubo ng idle niyo pong fund. We call it top ups. Type nyo naman top ups if you can follow, guys.
At ito po guys, no, yung loyalty bonus. And so Mr. Client, meron po kami tinatawag na loyalty bonus. Parang tindahan lang din to ni Aling Puring na may loyalty card. Kami din po may loyalty na tinatawag na pero yun nga lang, loyalty bonus ang tawag namin. Okay, kapag po nag-save po kayo ng tuloy-tuloy up to 10 years at on time po kayo nagpulog sa amin sa PruLife UK, bibigyan po namin kayo ng additional 10% guaranteed bonus sa hinulog nyo sa amin on the 11th year to 20th year. So guys, for those na hindi pa nakakaalam ng loyalty bonus, example lang ang premium ng client natin, 1 million. 1 million pesos. Guaranteed 10%, 100,000. Kasi nag-loyalty bonus siya. Laki, di ba? Yan. And, of course, no? Kasi, Mr. Client, kapag kunyari tayo, may mga assets tayo, sabihin natin may pera tayo sa bank. If something happened to us, we need to pay estate tax, 6%. Diba? Since dito, may insurance component siya, ma-waive po yung tax na yan, yung 6%. Mag-elect po tayo ng beneficiary, mapupunta po sa kanila yung fund or yung death benefit na tinatawag at wala pang tax. Okay? Ayan. Ito po yung mga added value na pwede din natin banggitin when we explain yung bank versus loan. Ayan. So dito na makikita ng client talaga natin, dito sa PruLife, hindi lang pag-save, no? Ang dami palang benefits, no? Parang may peace of mind na ako. At the same time, lumalago din yung savings ko, hindi siya nasasayang. Right? Would you agree? Type nyo naman agree. Yan. So, napapahabain ko pa to. Ayan, we have 10 minutes left. Ayan. So, eto na guys, yung sabi ko naman kanina, ang madalas nakakalimutan sa sales process after the presentation. Kasi yung iba, after the presentation, dahil na-excite na, umuwi na agad. Hindi nila na-submit yung policy. Yan. Ito po yung pinaka-importante din, no, na factor sa one-seat closing natin. Yan. Literally, the closing phase ng discussion natin with our client. Type nyo naman closing. Okay? Sa chat box, guys. Okay. So, dapat daw, no, may caveat lang daw dito, guys. No? Kapag kunwari, na-discuss natin siya properly, nagkaroon tayo ng fact-finding properly, nagkaroon tayo ng magandang rapport building, okay naman yung presentation natin, it's easy for us to close. Okay? Hindi ka na masyadong mamimilit at the end of the meeting. Okay? And of course, it's really important to ask, how do you feel about your product? Meaning to say, oh ma'am, ano po ba dito yung pinaka-nagustuhan ninyo? Alin sa mga coverage na to? Alin po sa mga benefits na to? Alin po ba sa tingin nyo dito yung makaka-achieve ng goals niyo in the future? Diba? Ayan. And again, don't forget, no, to recap. Kasi I'm sure in between the presentation, there will be questions agad, no? But don't forget to recap about the questions at the end of the presentation. Okay? Para ma-remove mo yung mga barriers na yan, para ma-proceed nyo na talaga sa closing. Okay? Ayan. And usually, pag nag-ask sila ng questions, ayan, mga simple lang naman na mga questions yan. O, ano ba yung mode of payment? Ano bang pwedeng credit card? Diba? Yun, usually mga simple na questions na, mga indicators na, ay, itong client ko gusto kumuha. At gusto mag-enroll today. Diba? Ayan. And handling objections, no? So again, sabi ko naman kanina, kapag na-highlight mo investment, at first time nila kumuha ng insurance, okay, caveat lang first time nila kumuha ng policy, at ang tanong nila puro investment, ibig sabihin, ang na-highlight mo, investment part. Hindi ka nagkwento ng emotional selling story, hindi mo na highlight yung insurance coverage. Again guys, we are financial advisor, we are insurance agents. So we need to highlight insurance part muna. Kaya nga, di ba, we need to protect ourselves first bago ang other form of investments. Okay? Ano-ano ba yung mga question na yan? O, di ba? Kailan ba pwede mag-withdraw? Di pa ka nag-start, withdraw na agad. Di ba? Sino dyan yung naka-encounter na yan? Hindi pa nga nag-start.
policy o withdraw na agad. O Me. bakit yung yung hinulog ko hindi equal dun sa yung hinulog ko after 10 years, para mas malaki pa yung hinulog ko. 'Di ba? May mga ganun. O, ibig sabihin, ang na-highlight mo, investment. Okay. Ano pa? May mga hidden charges pa dyan. Yun yung mga common objections or mga common questions na tinatanong sa atin. So, again, the only way that you can address these concerns if you will religiously attend trainings. Hindi lang po ito. Okay? Ito, enabler to para makabenta ka Pero there are other aspects, no? More than once it closing, marami pa tayong aspects na pwedeng matutunan. Okay? Kaya nga dito sa PRU, as financial advisors, kahit managers kami, continuous pa rin yung learning. Okay? Yan. So, therefore, Rick, pakibasa naman to. Dahil nag-react ka kanina. Okay, the most effective way to close a client is to ask them directly. Sir, kukuha ka o kukuha ka? Ganun lang po yung tanungan natin dito. Ganun. Ayan, o diba? Sir, kukuha ka ba? Or kukuha ka ba talaga? So, don't be afraid, no? Alam nyo guys, the common reason bakit you're afraid to ask this question is kapag ang mindset mo, commission lang. Talaga. Pero if your mindset is really helping other people, if alam mo yung worth ng trabaho natin as financial advisor na tayong instrument para magkaroon sila ng emergency fund, tayong instrument para mapayaman sila, hindi ka mahihiyang tanungin to. Kailangan mo magkaroon ng change of mindset so that you will have this confidence to deliver it correctly to your clients. Would you agree? Type nyo naman mindset if nakakasunod. Okay? Ayan. So dapat, when you ask this question, confident kayo. Ma'am, sir, since you like the policy, I highly suggest to start now. Sign na tayo. Ay, ako yun yung ending. Since you have previously asked the client prior to the meeting to provide you with information, so ito yung mga data na kinolect mo, ayan, madali na lang i-close. Ayan. So, siguro 5 to 10 minutes, no, pwede nyo na siyang i-submit. Unlike, sabi ko kanina, kapag kunyari, collect nyo palang information, i-input nyo pa lang siya another 30 minutes or 1 hour. Eh, what if may pasok na siya? Kasi night shift, diba? What if nagmamadali na siya kasi magsasara na yung MRT? Eh, hindi mo nakuha. Diba? So, yun. Ano po yung mga other techniques natin when it comes to closing? So, pwede daw pag face-to-face, you can change the initial payment method to cash. Para just in case na magbayad na siya, diretso na sa submission yun afterwards. Okay, kapag kunwari naman NFTF or non-face-to-face, ayan. Dito, bibigyan mo ng impression daw na yung deal or yung discussion nyo, close deal na siya. Diba? So talaga, importante, yan. Meron tayong closing spiel wherein, Ma'am, sir, I will be sending the application to our underwriting for review. Ayan. So dito kasi parang kinakabig mo Parang para habulin ka ni client. Diba? Minsan kasi yung mga clients, pag kunyari feeling nila, nagpapahabol ka, habulin ka nila. Ayan. Ay, hindi pala ako, pwede agad ma-insure. Ayan. So at least, guys, nasa iyo yung huling bola. Diba? You can then send your payment on the day. So that's it for our session tonight. So we still have 3 minutes left. Ayan, I'll be opening the floor for questions. And meron po ba tayong mga questions dyan, mga B? Meron po ba? O mga key takeaways na lang. Kung meron po kayong natutunan. Meron ba? Ala, parang wala naman. O, Irene, ba't ka nag-i-smile dyan? May ka-date ka na mamaya. Sasama ako sa inyo later. E nahahanap tayo ng date. Yan, mga personal question ng tanong ha. I bet. Ayan, guys, wag na kayo mahiya. Kasi pag-a-attract tayo. Ganun. Kasama pala si Rick mamaya. Ayan.
Key insights na nakuha nyo today. Meron po ba? Mindset. Ha? Change mindset. Mag-commission. Yung mindset na mag-help. Ayun, tama naman Irene. No? Kailangan para para lumakas yung loob mo, mag-closing. Eh dapat iba yung mindset. Totally agree with that. Yan. Yun yung na-capture ni Irene kasi yun yung last kong sinabi. Huli. Ayan. Charos. And thank you. She ano sabi daw ni UM Catch? Irereto mo na ba ako UM Catch? Chares. Nye! Kakainis. May mga pa ganun. PM na lang UM Catch. Walang ano. Ask more questions daw. Iba na naman ngiti ni UM. Dito siya. Totoo, parang ano. Saan ba? Bigla nagpakita. Saan ba? Ayan. Meron ba? Wala na? Fresh. Hi UM at PM. Oh. Yan, ganyan dapat guys. Malakas ang loob. Confident. O sige I'll wait for your PM. Ayan True. Oh. Yan ang ending and love life ni UM at ang natutunan namin tonight. Si Jeremy, may na-capture ka ba Jeremy? Ayan, from our top agent. Hello po, good evening. Mm. Yun nga, yung natutunan ko yung love life ni is heart to heart talaga. Emotion, gano'n. Building rapport, wag bentahan agad, connection muna. So yun din yung ginagawa ko sa mga clients ko. Ayun, so 'di ba? Building trust muna talaga. So ini-echo ni Jeremy na since kaya daw malaki yung benta niya ngayon kasi nagbi-build daw siya ng trust, credibility, tapos yung emotional approach sa mga clients. Yeah. Okay, so guys, yan nabibili sa 7-Eleven. Ayan. Ayan. So, ayan ang haharot ninyo Pag kanyari harutan na, ayan sila active. Sige. So guys, thank you very much. Don't forget to log out. Ayan. Attend po tayo ng mga trainings. See you again sa ating next session na Night Huddle. Thank you so much. Thank you. Thank you, UM. Happy Hearts Day. Everyone. Happy Valentine's Day, everyone.